Chapter 1. Nasaan ba ang Gospel sa Bible? Alam mo ba na ang GPS navigation system ay nagiging problema sa mga maliliit na lungsod sa Amerika? Sa mga taong nakatira sa malalaking syudad, ang GPS ay essential. Hanapin lang sa GPS ang address na pupuntahan mo at tapos na agad ang problema mo. Hindi ka na maliligaw at alam mo na kung saan ang pupuntahan mo, ikaw at ng kotse mo. Napakadali. Maririnig mo na lang yung arriving at the destination. Ako man ay kumuha na rin ng GPS para sa kotse ko dahil talaga namang napakahirap mag-drive sa mga kalsada sa Washington, D.C. Pero una kong ginamit ito hindi sa Washington, kundi sa Linden, Texas. Ito ang aking hometown, maliit, malayo sa kabiasnan at hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. Napansin ko na walang problema ang GPS sa pasikot-sikot na mga kalye ng Washington, pero sa Linden, nahirapan itong gawin ang function niya. May mga kalsada na sinasabi ng GPS ay nandiyan, pero ang totoo ay wala naman. Minsan ay pinapaliko ka ng GPS pero ang totoo ay hindi naman pwedeng lumiko. May mga address nga na sinasabi ng GPS na andyan na pero malayo pa pala, o di kaya'y wala naman talaga. Napapansin na ng mga tao ang problemang ito ng mga GPS systems. May narinig akong report sa ABC News na mayroong mga maliliit na kalye na nagiging sobrang busy na. Dahil dito, pinaparaan ng GPS ang karamihan ng mga sasakyan imbes na sa highway paraanin. Marami pang ibang problema ang GPS. May kawawang lalaki na taga California na lumiko sa isang kalye na hindi niya alam. Ang sabi niya ay, sinusundan lang naman niya ang mga instructions ng kanyang GPS pero pagliko niya dun sa kalye, ay sumabit ang sasakyan niya sa riles habang may paparating na tren. Buhay naman ang driver pero yung kotse niya kasama ang GPS na sinasabi niyang may kasalanan ay nabangga ng tren at nasira. Sumunod lang naman daw siya sa sinasabi ng GPS. Ang sabi ng isang representative ng American Automobile Association, totoo namang may mali sa GPS system dahil hindi dapat siya pinaliko doon sa may riles ng tren. Pero hindi rin naman tama na dahil sinabi ng isang machine na gawin mo, kahit alam mong may panganib, ay gagawin mo pa rin. Totoo nga naman. So ano ba ang nangyayari rito? Sinasabi ng mga manufacturers ng GPS systems na wala namang problema sa kanilang mga devices. Yun naman talaga ang expected na function ng mga devices na to. Ang problema raw ayon sa kanila ay ang mga mapa na dina-download ng mga GPS devices. Ang mga mapang ito, lalo na yung mga mapa ng maliliit na mga lungsod, ay madalas pala na sobrang luma na at out of date. May iba pang ngang mga mapa na planning maps pa, yung ginagamit ng mga city planners para ipakita ang projections nila kung sakali mang dumami ang mga nakatira sa kanilang mga lungsod. Ito pala ang dahilan kaya may mga address sa GPS na kung hindi mali ay nasa ibang lugar na. May mga kalye na nasa plano pero hindi naman binuo. At may mga pagkakataon pa nga na kalye ang nasa plano pero hindi naman pala kalye ang ginawa roon kundi rails ng tren. Kung problema ito sa mga GPS systems, ganun din naman sa buhay natin. Mahalaga na ang pinagkukunan mo ng impormasyon ay totoo at maaasahan. Ano ba ang authority natin? Ganito rin dapat ang approach natin sa tanong na ano ba ang gospel? Sa simula pa lang, kailangan na nating pagdesisyonan kung saan manggagaling ang impormasyon na gagamitin natin para masagot ang tanong na iyan. Para sa mga evangelicals kadalasan, madali lang ang sagot dyan. Sa Bible natin mahahanap ang sagot. Totoo naman ito pero dapat malaman din natin na hindi lahat ay naniniwala sa sagot na iyan. May ilang Christian na mga grupo at mga tradisyon na iba-iba rin ang sagot sa katanungan tungkol sa authority. May mga nagsasabi halimbawa na ang pagkakaintindi natin sa gospel ay hindi lang daw dapat galing sa Bible, kundi sa mga tradisyon din ng mga Kristiyano. Ang katuwiran nila kung matagal na itong pinaniniwalaan ng church, maaring ito ay katotohanan din naman. May ilan din na nagsasabi na ang katotohanan ay mahahanap natin gamit ang logic o reasoning. Kung aayusin natin ang ating kaalaman mula sa baba pataas. Ang A ay susundan ng B na susundan ng C na susundan naman ng D. Ito raw ang magbibigay sa atin ng tamang pagkakaintindi sa ating mga sarili, sa mundo at sa Diyos.
At mayroon ding mga nagsasabi na ang katotohanan daw ng gospel ay nasa ating mga sariling experiences. Kung anuman ang nararamdaman natin sa ating mga puso ay siyang katotohanan tungkol sa atin at sa Diyos. Pero kung pag-iisipan mong mabuti, makikita mo na yung tatlong nabanggit na maaring pagkuhanan ng authority ay hindi rin naman talaga makakapagbigay sa atin ng ating kinakailangan. Hinihimok tayo ng tradisyon na magtiwala sa mga opinyon lamang ng mga tao. Ang reasoning o logic, gaya ng sinasabi ng kahit sinong baguhang philosopher, ay lulunurin lamang tayo sa pagdududa. Subukan mo halimbawa na patunayan na ikaw ay totoo, na ang existence mo ay tunay at hindi imahinasyon lamang at yung 5 uri ng senses mo ay talagang maaasahan. At ang experience naman ay nagtuturo na magtiwala ka sa sarili mong puso, sa damdamin mong pabago-bago para sabihin kung ano ang totoo at tama. Sa totoo lang, alam naman ng kahit na sino na ang feelings natin ay marupok at talagang hindi maaasahan. Ano na ang gagawin natin? Saan tayo pupunta para malaman ang katotohanan at malaman natin kung ano ba talaga ang magandang balita na dala ni Kristo? Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang Diyos ay nangusap na sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. At hindi lang yan, naniniwala rin tayo na ang mga sinabi ng Diyos sa Biblia ay totoo, walang pagkakamali at hindi nagkakamali. At dahil diyan, hindi tayo dadalhin nito sa pagdududa o kawalan ng pag-asa o sa kawalan ng katiyakan, kundi sa kapanatagan. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, sabi ni Pablo. At kapaki-pakinabang sa pagtuturo mula sa 2 Timoteo, Kabanata 3, Talata 16. Isinulat ni Haring David, ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa at maaasahan ang kanyang salita mula sa Awit, chapter 18, verse 30. Kaya naman dapat lang talaga na sa salita ng Diyos tayo tumingin para masumpungan kung ano ang sinasabi niya tungkol sa kanyang anak na si Jesus at sa magandang balita ng gospel. Saan sa Bible tayo pupunta? Pero saan sa Bible natin hahanapin yan? Sa tingin ko marami namang paraan para gawin ito. Pwede nating hanapin sa New Testament ang ilang mga verses na gumamit ng salitang gospel at pag-aralan kung ano ang ibig sabihin ng mga writers sa paggamit ng salitang ito. Panigurado naman ay mayroong ilang mga pagkakataon na ginamit ito at nabigyan ng maayos na paliwanag. Maaring may matutunan tayo na mahahalagang mga bagay kapag ginawa natin ang paraang ito. Pero may mga magiging problema rin. Isa na rito ang madalang na paggamit ng mga writers ng New Testament sa salitang gospel kahit halata namang pinapaliwanag nila ng mabuti ang nilalaman ng magandang balita. Isang halimbawa dito ay yung sermon ni Pedro noong araw ng Pentecost na mababasa sa Gawa chapter 2. Siguradong isa ito sa maliwanag na pagpapahayag ng magandang balita ng Christianity. Pero pansinin mo na hindi binanggit ni Pedro ang salitang gospel. Kahit nga ang apostol na si Juan, isang beses lang niya ginamit ang salitang ito sa lahat ng kanyang isinulat sa New Testament mula sa Pahayag chapter 14 verse 6. Ito ang suggestion ko. Sa ngayon, huwag nating alamin ang kahulugan ng gospel sa paraan ng word study. Sa halip ay tingnan muna natin kung ano ang sinasabi ng sinaunang mga Kristiyano tungkol kay Jesus at kung ano ang kabuluhan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Kung titingnan natin ang mga isinulat at mga sermons ng mga apostol sa Bible, makikita natin na ipinapaliwanag nila. Minsan ay maikli lang pero minsan naman ay mahaba at detalyado. Ang mga natutunan nila mula kay Jesus mismo tungkol sa good news na ito. Maaaring sa ganitong paraan ay mahukay natin kung ano ba ang mga karaniwang katanungan na dapat sagutin. At makita rin natin ang iisang framework ng katotohanan kung paano ipinahayag ng mga apostol at ng sinaunang mga Kristiyano ang magandang balita ni Jesus. Ang Gospel sa Roma chapter 1-4, isa sa pinakamagandang puntahan para makakita ka ng isang basic at malinaw na paliwanag ng Gospel ay sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Maaring makita mo na mas malinaw ang pagkakalatag ng magandang balita rito kaysa sa ibang aklat ng Bible. Sinadya kasi ni Pablo na ipaliwanag ng step by step sa mga taga-Roma ang pagkaunawa niya sa magandang balita. Ang aklat ng Roma ay hindi naman talaga aklat, ito ay isang liham.
Dito ipinakilala ni Pablo ang kanyang sarili at ang dala niyang mensahe sa isang grupo ng mga Kristiyanong hindi pa niya nakikilala. Ito ang dahilan kung bakit parang step by step ang paraan na makikita natin sa sulat na ito. Gusto ni Pablo na makilala siya ng mga taong ito at higit sa lahat ay maintindihan nila ang mensahe na bitbit niya sa kanyang ministeryo. Gusto niyang ipaabot sa kanila na ang magandang balita na ipinapahayag niya sa lahat ng dako ay kaparehas lang din ng magandang balita na pinaniniwalaan nila. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya mula sa sulat ni Pablo sa Roma, chapter 1, verse 16. Mula rito, lalo na sa unang 4 na chapters ng sulat na ito, unti-unting ipinapaliwanag ni Pablo ang bawat detalye ng magandang balita tungkol kay Jesus. Kapag tiningnan natin ng mabuti ang mga chapters na ito, mapapansin natin na umiikot sa mahahalagang mga katotohanan ang presentation ni Pablo ng gospel, mga katotohanang paulit-ulit na makikita sa preaching ni Pablo tungkol sa gospel. Tingnan natin kung paano ito inilatag ni Pablo sa Roma chapter 1-4. Una, sinabihan ni Pablo ang mga mambabasa ng sulat niya na lahat sila ay mananagot sa Diyos. Pagkatapos ng kanyang pagbati sa simula ng chapter 1, sinimulan ni Pablo ang presentasyon niya ng gospel sa pamamagitan ng mga salitang nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos sa verse 18. Sa simula pa lang, iginigiit na ni Pablo na hindi maaaring mamuhay ang sangkatauhan ayon lang sa sariling layaw nila. Hindi tayo ang lumikha sa ating mga sarili. Hindi natin kayang mabuhay kung tayo lang at lalong hindi rin natin kayang panagutan ang ating mga ginagawa. Ito ang katotohanan, ang Diyos ang gumawa ng mundo at lahat ng nilalang dito, kasama tayo doon. At dahil ang Diyos ang lumikha sa ating lahat, may karapatan siyang utusan tayong lahat na sambahin siya. Tingnan mo ang sinabi ni Pablo sa talata 21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Kung titingnan mo, malinaw na sinasabi ni Pablo na ang buong sangkatauhan ay nasasakdal sa harapan ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan, sa kanilang paglapastangan at paglimot sa Diyos. Obligasyon natin na parangalan at itaas ang Diyos dahil karapat-dapat siya sa lahat ng ito at dahil tayo ay nilalang at pag-aari ng Diyos. Dapat lang na mamuhay tayo, mag-isip, magsalita at kumilos sa paraan na nakikita ang kapangyarihan at kapamahalaan ng Diyos sa atin. Ginawa niya tayo, pag-aari niya tayo at kailangan natin siya at dahil diyan ay dapat lang na managot tayo sa Kanya. Ito ang unang katotohanan na malinaw na ipinapakita ni Pablo sa kanyang pagpapaliwanag ng magandang balita ng Kristyanismo. Ikalawa, ipinakita ni Pablo sa mga mambabasa na sila ay mga rebelde laban sa Diyos. Ang mga taga-Roma, kasama na ang lahat ng tao sa mundo, ay hindi pinarangalan at pinasalamatan ng Diyos gaya ng nararapat. Ang kahangalan ng kanilang mga puso ay nagdala ng kadiliman sa kanilang mga isipan, kaya tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. Medyo nakakadiri at nakakainis itong isipin, di ba? Na ang mga taong nakakakilala naman sa Diyos na lumikha sa kanila ay mas pipiliin ng kahoy o bakal na hinugis sa palaka o ibon o sa sarili mismo nilang imahe dahil para sa kanila, ito ay mas dakila, mas nagdadala ng kasiyahan at mas mahalaga sa Diyos. O mas pipiliin ang mga sarili nila kaysa sa Diyos. Ito ang pinakamalalang insulto at paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. Ito ang ugat ng kasalanan at talaga namang kahindik-hindik ang mga resulta nito, ang mga ginagawa ng sangkatauhan laban sa Diyos. Sa susunod na 3 chapter sa sulat ni Pablo, yan ang katotohanan na binibigyan niya ng diin. Lahat ng tao ay makasalanan at walang matatakasan ang mga taong makasalanan sa pananagutan nila sa Diyos. Sa chapter 1, ang kanyang focus ay nasa mga hentil o yung mga hindi Hudyo. Pagdating sa chapter 2, madiin din niyang ipinakita ang mga pagkakamali ng mga Hudyo. Parang alam na alam ni Pablo na may mga mapagmataas na mga Hudyo na matutuwa sa kanyang mabibigat na mga salita laban sa mga hentil. Kaya naman sa chapter 2 verse 1, ibinaling naman niya ang kanyang atensyon at pagsasakdal sa mga Hudyong ito.
Wala kang maidadahilan. Kasi katulad rin ng mga hentil, sabi ni Pablo, ang mga Hudyo ay lumabag sa mga batas na inilatag ng Diyos, kaya sila rin ay hahatulan ng Diyos. Pagdating sa kalagitnaan ng chapter 3, pinaratangan ni Pablo ang bawat tao sa buong mundo ng paghihimagsik laban sa Diyos. Aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o hentil man. At sa dulo, sinabi niya ang isang mabigat na conclusion na kapag tayo ay tumayo sa harapan ng Diyos na hahatol sa lahat, walang makapagsasalita para magbigay ng kanyang mga dahilan. Walang sino mang makapagbibigay ng depensa at walang excuse na katanggap-tanggap kahit isa man. Ang buong mundo, Hudyo, hentil, lahat tayo ay mananagot sa Diyos. Kung tutuusin, yung unang 2 punto na inilatag ni Pablo ay hindi naman talaga magandang balita. Napakapangit at napakasamang balita nga nito. Sa totoo lang, hindi masayang isipin na kinalaban ko mismo ang banal na Diyos, na nagrebelde ako sa Diyos na lumikha sa akin na siya ring hahatol sa akin at sa lahat ng tao. Pero mahalaga na marinig natin ito, dahil ito ang magdadala sa atin patungo sa magandang balita, na may magliligtas sa atin sa hatol ng Diyos. Kasi nga hindi naman magandang balita para sa isang tao ang sabihan siya na ililigtas kita kung hindi naman niya alam at hindi siya naniniwala na kailangan niyang maligtas. Ikatlo, inihahayag ni Pablo na ang solusyon ng Diyos sa kasalanan ng sangkatauhan ay ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo na nagsisilbing sakripisyo at kabayaran sa mga kasalanan natin. Nailatag na ni Pablo ang bad news, tayo ay makasalanan at haharapin natin ang paghatol ng isang banal na Diyos. Ngayon naman, bumaling na si Pablo sa magandang balita, ang Ebanghelyo ni Kristo. Ngunit ngayon, sabi ni Pablo, kahit pa tayo ay makasalanan, ngayoy nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sa madaling salita, may paraan pala para ang mga tao ay maituring na matuwid sa harap ng Diyos at hindi masama. May paraan pala para maideklarang inosente sa halip na guilty. May paraan pala para mapawalang sala, para hindi na tayo hatulan ng Diyos ng kaparusahan. At walang kinalaman dito ang pagpapakabait o pamumuhay ng mas mabuti kaysa sa iba. Sabi nga ni Pablo, ito ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So paano nga ba ito nangyayari? Ipinaliwanag ito ni Pablo ng mabuti at malinaw sa Roma chapter 3 verse 24. Sa kabila ng lantarang pagrerebelde natin laban sa Diyos, sa kabila ng kawalan natin ng pag-asa, tayo ay itinuring na matuwid dahil sa kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa atin. Dahil sa sakripisyo ni Kristo sa kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Dahil sa kanyang buhay at sa kanyang dugo na nagbibigay buhay, ang mga makasalanan ay maaring maligtas sa paghatol ng Diyos laban sa kasalanan. Pero may isa pang tanong na sinagot ni Pablo, paano ba ito nagiging magandang balita para sa akin? Paano ako makikinabang at makakasali sa pangakong kaligtasan na ito? Sa ikahuli, ipinaliwanag ni Pablo sa mga mambabasa ng sulat niya kung paano sila makakasali sa kaligtasang ito. Ito ang isinulat niya sa pagtatapos ng Kabanata 3 hanggang sa Kabanata 4. Ang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At ito ay para sa lahat ng may pananalig sa Kanya. So paano nga ba nagiging good news itong kaligtasang ito para sa akin at hindi lang para sa iba? Paano ako magiging kasali rito? Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Hesukristo, sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa Kanya na Siya lamang at wala ng iba ang makapagliligtas sa iyo. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan. Paliwanag ni Pablo, siya ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. 4 na mahahalagang tanong. Ngayon nakita na natin ang paliwanag ni Pablo sa Roma chapter 1-4. Mapapansin natin na nasa sentro ng kanyang pagpapahayag ng gospel ang mga sagot sa 4 na mahahalagang katanungan. Una, sino ba ang lumikha sa atin at kanino tayo mananagot? Pangalawa, ano ba ang problema ng sangkatauhan? Ano ang dahilan ng ating problema? Ikatlo, ano ang solusyon ng Diyos sa problema ng tao? Ano ang ginawa niya para maligtas tayo sa problemang yon? Ika-4,
Paano ba ako ang aking sarili? Ngayon, kung nasaan man ako ngayon, paano ako makakasali sa kaligtasang bigay ng Diyos? Paano ito naging magandang balita para sa akin? Pwede nating gawan ng summary ang mga major points na ito sa 4 na bahagi: Diyos, tao, Kristo, at pagtugon. Marami pang ibang ipinaliwanag si Pablo tungkol sa napakaraming mga pangako ng Diyos para sa kanyang mga iniligtas sa pamamagitan ni Kristo, at marami sa mga pangakong iyan ay masasabi nating bahagi pa rin ng magandang balita ng Kristyanismo, ang Gospel ni Hesukristo. Pero mahalaga na sa simula pa lang ay maintindihan na natin na ang lahat ng magagandang pangako ng Diyos ay nakasalalay at dumadaloy mula sa mga katotohanang ito, ang nasa sentro ng magandang balita na dala ni Kristo. Kailangan din nating maintindihan na ang mga pangakong ito ay para lamang sa mga napatawad sa kanilang mga kasalanan dahil sila ay nanampalataya kay Kristo na namatay sa krus at muling nabuhay. Ito nga ang dahilan kung bakit sa pagpapahayag ng Gospel, nagsimula si Pablo rito sa 4 na mabibigat na katotohanang ito. Ang Gospel sa iba pang bahagi ng New Testament, hindi lang naman si Pablo ang nagpaliwanag nito. Habang binabasa ko ang mga isinulat ng ibang mga apostol sa New Testament, napansin ko na lumalabas palagi ang 4 na katanungang ito at sinasagot nila ang mga ito ng paulit-ulit kung anuman ang mga isyu na tinatalakay nila. Palagi pa rin silang bumabalik sa mga katotohanang ito na parang ipinaparating nila na ang mga ito ang nasa kalagitnaan ng pagpapaliwanag nila tungkol sa gospel. Maaaring iba ang context, maaaring iba ang mga perspektibo at mga nangyayari, maaari ring iba ang mga salitang ginagamit, pero sa anumang mga kaparaanan, parang hindi nawawala ang 4 na katotohanang ito. Sa mga sinasabi ng mga sinaunang Kristiyano, mananagot tayo sa Diyos na lumikha sa atin. Nagkasala tayong lahat laban sa Diyos at hahatulan niya tayo. Pero nagbigay ang Diyos ng daan sa kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo at pinanghahawakan natin ang kaligtasang ito sa pamamagitan ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan at sa pananampalataya natin kay Jesus. Diyos, tao, Kristo, pagtugon. Puntahan natin ang iba pang mga nakasulat sa New Testament na nagpapaliwanag din tungkol sa Gospel ni Jesus. May sinulat si Pablo sa unang Korinto, Kabanata 15, kilalang-kilala ang mga salitang ito. Mga kapatid, ngayoy ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Nakikita mo ba ang mga katotohanan na nasa kalagitnaan ng passage na ito? Maaring hindi kasing detalyado si Pablo sa pagpapaliwanag niya rito katulad nung sa Roma chapter 1-4. Pero malinaw na malinaw pa rin ang mga pangunahing punto niya. Ang mga tao ay mananagot dahil sa ating mga kasalanan at kailangan silang maligtas sa paghatol ng Diyos. Pero ang kaligtasan ay makikita natin dito. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, inilibing siya at muling nabuhay at maliligtas lamang kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Totoong naniniwala at hindi sa walang kabuluhan. Makikita pa rin natin dito, Diyos, tao, Kristo, pagtugon. Kahit sa mga sermons na makikita natin sa aklat ng mga gawa, ang ganitong framework ng gospel ay malinaw pa rin. Sa pagsasalita ni Pedro noong araw ng Pentecost, sinabi niya ang kailangang gawin ng mga tao bilang tugon sa kanyang pagpapahayag ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin, mula sa Gawa chapter 2 verse 38. Maaring hindi kasing haba ng paliwanag ni Pablo ang paliwanag ni Pedro at ang paghatol ng Diyos sa kasalanan ay ipinapahiwatig lamang dito, pero makikita pa rin natin dito ang lahat ng mga katotohanan ng Ebanghelyo. Ipinapakita rito ang problema. Kailangan mo ng kapatawaran dahil hahatulan ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan.
Ang solusyon, ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo na ipinaliwanag ni Pedro ng mabuti sa kanyang sermon. Ano ang kailangang tugon? Pagsisisi at pananampalataya na pinapatunayan ng kanilang pagpapabautismo. Sa isa pang sermon ni Pablo sa Gawa chapter 3 verse 18 to 19, makikita ulit natin ang apat na katotohanang ito. Sa ganitong paraan ay natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangang magdusa. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Problema, kailangan ninyo ng kapatawaran sa mga kasalanan para hindi kayo mahatulan ng Diyos ng parusa. Solusyon, nagdusa si Kristo. Tugon, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos bilang ebidensya ng inyong pananampalataya. Tingnan din natin ang paghahayag ni Pedro ng gospel sa pamilya ni Cornelio. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila, siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Mula sa Gawa chapter 10 verse 39 to 43. Kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan niya na ipinako sa krus at muling nabuhay. Sa bawat sumampalataya, ang gospel din na ito ang ipinahayag ni Pablo sa Gawa chapter 13. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises ayon sa verse 38 to 39. Dito rin, makikita at mahahalata agad natin na ang framework na ginagamit ay Diyos, tao, Kristo at pagtugon. Kailangan mo ang kapatawaran ng mga kasalanan na ang Diyos lang ang makakapagbigay. Napapatawad lang tayo sa pamamagitan ni Jesus at nangyayari lamang ito sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Iba't ibang paraan ng pagpapaliwanag. Siyempre, hindi naman din dapat ipilit sa lahat ng panahon ang Diyos, tao, Kristo pagtugon na structure. Hindi naman ito parang checklist na binuo ng mga apostol kapag ipinahahayag nila ang Ebanghelyo. Depende sa sitwasyon, kung gaano kahabang oras ang mayroon sila para magpahayag at kung sino-sino ang mga nakikinig sa kanila. Ipinapaliwanag nila ang apat na katotohanan na ito sa iba't ibang mga paraan. May mga pagkakataon na ang isa o dalawang punto sa pattern na ito ay hindi talaga direktang nababanggit, pero ipinapahiwatig naman tulad na lang ng katotohanan na sa Diyos tayo mananagot at sa Diyos din tayo makakatanggap ng kapatawaran. Pero hindi rin naman ito malayo sa isipan ng mga Hudyo na madalas kausap ng mga apostol. Sa kabilang banda noong si Pablo ay nakikipag-usap sa mga pilosopong pagano sa Areopago, hindi niya kinaligtaan na simulan ang kwento sa pinakaunang bahagi, ang tungkol sa Diyos mismo. Ang sermon na ito ni Pablo sa Gawa chapter 17 ay madalas na itinuturo bilang pattern sa kung paano ipahayag ang magandang balita sa isang kultura na pagano o hindi mananampalataya. Pero kung susuriin nating mabuti, may kakaibang ginawa si Pablo sa sermon na iyon. Hindi niya ipinahayag ang magandang balita ni Kristo. Ang inilatag lang niya ay ang masamang balita tungkol sa kasalanan ng tao. Nakakita ako ng isang dambana para sa Diyos na hindi ninyo kilala. Tungkol sa Diyos na ito ang ipapahayag ko. Yan ang sinabi ni Pablo sa kanila bilang panimula. Tapos ay ipinaliwanag niya sa verses 24 to 28 na mayroon ngang Diyos at ang Diyos na ito ang may gawa ng buong sanlibutan at nararapat lamang na sambahin natin ang Diyos na ito. Pagkatapos niyang ilatag ang mabigat na katotohanan iyon, ipinaliwanag naman niya sa verse 29 ang konsepto ng kasalanan na ito ay nanggagaling sa pagsamba sa mga nilalang na bagay sa halip na sa Diyos na may lalang ng lahat. Sinabi rin ni Pablo na hahatulan ng Diyos ang mga nakikinig sa Kanya sa pamamagitan ng isang tao na Kanyang hinirang, isang taong muli niyang binuhay. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang mga yan ay tumigil na siya. Totoo, basahin mong mabuti. Tumigil na siya at wala man lang siyang sinabi tungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi niya nabanggit ang pagkamatay ni Kristo sa krus o ang kaligtasan na bigay ng Diyos. Wala.
Ang sinabi lang niya ay ang pananagutan ng mga tao sa Diyos at ipinahayag niya ang muling pagkabuhay ng isang tao bilang ebidensya ng darating na paghatol ng Diyos sa sangkatauhan. Ni hindi nga binanggit ni Pablo ang pangalan ni Jesus. Bakit ganon? Bakit parang hindi kumpleto ang pagpapahayag ni Pablo ng gospel dito? Tama kayo, hindi nga kumpleto. Walang good news dito sa sermon ni Pablo, puro bad news lang ang ipinahayag niya. Pero tingnan natin sa mga susunod na talata, sa verse 32 to 34, kung saan makikita natin na may mga taong gusto raw ulit marinig si Pablo at may iba na nanampalataya sa Diyos. Malamang ang nangyari rito ay nagkaroon nga ng kumpletong pagpapahayag ng gospel galing kay Pablo, na maaaring maligtas ang mga makasalanan sa paghatol ng Diyos. Pagkatapos ng sermon niya sa Areopago, maaring may mga nakipag-usap sa kanya pagkatapos ng sermon niya sa ibang oras at sa ibang pagkakataon. Gaya ng ibang mga apostol, kaya rin naman ni Pablo na ipahayag ang gospel na ito sa iba't ibang mga paraan. Pero ang pinakamahalagang maintindihan dito ay mayroon nga talagang mga core truths o mga pangunahing katotohanan sa gospel. At sa mga sermon at sulat na isinama sa Bible at umabot sa atin, ipinakita ng malinaw kung ano ang mga mahahalagang katotohanan ito. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, sa unang Korinto, sa mga sermon sa aklat ng mga gawa at maging sa ibang mga nasusulat sa New Testament, makikita natin na ginamit ng mga sinaunang Kristiyano ang mga core truths na ito sa kanilang pagpapahayag ng magandang balita. Una, ang bad news. Ang Diyos ang hukom, siya mismo ang hahatol sa iyo dahil nagkasala ka laban sa Kanya. At pagkatapos nito ay ang gospel, ang good news na si Jesus ay namatay para sa kapatawaran ng mga makasalanan kung pagsisisihan nila ang kanilang mga kasalanan at mananampalataya kay Kristo.